at kalooban lahat ng Panginoon Diyos. Dapat nating malaman, mga mahal na kapatid, lahat ng mga nangyari sa Iglesia mula pa noong taong 1914, noong magsimula ang Iglesia ni Cristo sa bansang Pilipinas, yun ay tinanggalan ng Diyos. Ang Iglesia ay tumawid dagat at nakarating sa kanluran. Natatag ang Iglesia sa Hawaii noong Hulyo 27, 1968. Yun ay tinanggalan ng Diyos. Pagkatapos ang Iglesia ay nakasapit sa Roma noong Hulyo 27, subalit taong 1994. Pagkatapos, Marso 31, 1996, ay nabalik ang Iglesia ni Cristo sa bansang Israel, sa dako ng Jerusalem. Ito ang pagtatatag ng Iglesia. Ika-10 ng Mayo, taong 1997, yun man ay itinakdali ng Panginoon Diyos. Sa mga tuwid, yung itinakda ng Diyos na dapat gampanan ng Iglesia, na gawain pagliligtas, ituloy ang gawain pagliligtas na sinasabi sa 49, hanggang sa pinakamalayong dako, hanggang sa pinakamalayong dako, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Aabot tayo, malapit na yun. Anong ibig sabihin niya? Yung itinakda ng Diyos na ating gawin ay natutunan sa Iglesia. Mula pa ng 1914 hanggang sa pagtawid dagat, 1968, hanggang sa pagbabalik para ilabas ang mga tumalikod natatag sa Roma, 1994, at pagbabalik sa Jerusalem, 1996, at pagtatatag sa Grecia, 1997, lahat kumalaw ang Iglesia sa pagkilos at sa pagkatangian ng Diyos. Bakit pa kayo mag-aalala sa katotohanan ng inyong pagka-Iglesia? Kung gano'n, nakikita na natin kumakalat na ang pagdating ng Iglesia bilang pagpapatotoo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Pag tinanong mo sa akin, kapatid, ano pang pumasunod? Saan naman mo kayo magtatatag? Ewan ko. Pero ang sabi nito, ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa kung magkagayon ng kasunod, darating na ang wakas. Kadang ba yun? Kaya namin sinikap na makita kayo para matupad na ang isa pang itinakda ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, ayos na. Hindi naman sinasabi ng Diyos na maaakit natin ang lahat ng bansa. Ang sabi nito, ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian bilang patotoo. Kaya kayo, at ang iba pang mga kapatid kung saan nakarating sa lahat ng panig ng mundo, hinihimot namin. Ipangaral mo. Imisyon ninyo ang Iglesia. Kitanggapin nila kay hindi. Sabihin ninyo kung anong tunay na kaligtasan. Sabihin ninyo kung alin talaga ang kaparaanan sa kaligtasan. Ang tunay ng Iglesia ni Cristo. Tanggapin nila at hindi na kapag patotoo kayo, darating na si Cristo. Yan po ang dahilan ng aming pag-aayos sa Iglesia. Pati buhay, pamumuhay. At ang unang-unang hinihilingan ko ng katapatan itong aking mga kasamang mga ministro na wala sa kahit isa mang magtataksil o magkikipagtalusira o magpapabaya kasama ang mga nitutulin, mga mamaarawin. Hindi kayo lugi. Mapagod kayo, mapuyat kayo, mga kapatid, na sumasama sa akin kahit saan.
At yung iba pang galing pa sa Amerika at kayo, na palagay ninyo para kayong napatapon, hindi. Pagdating ni Kristo, kasama kayo. Mula sa lahat ng dapong naabot ng iglesia, si Kristo ay darating. Darating niya ang iglesia, nakakalat na sa iba't ibang panig ng daigdig. Sabi ng Biblia, lahat ng mga kumahalap na yon, titipunin niya para isama sa kaligtasan. Huwag lang kayo makakita sa iglesia. Parisan ninyo ang unang iglesia, matatag sa pananampalataya. Ang unang iglesia sa Thessalonica noong panahon ng mga apostol, matiisin sa kabila ng mga pag-uusig. Hindi sila naghina. Malapit na araw ng pagliligtas, mahihiwag ka pa. Kung sasabihin niyo sa akin, kapatid, paano po? Minsan ho, sapin-sapin na lang yung problema. Maraming pagsubok na dumarating sa buhay ko. Mahina na po ang katawan ko. May problema ho ako sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa kasama. Hindi ko sila iglesia. Ang pagpapalay inilalaan sa mga sumasamba. Kaya masama, hindi po sumasamba. Paano ang pagpapalay ng Diyos? Kaya kanina, alam ko, nandun siya narito sapagkat gusto na niyang magpala sa masasabi, sa lalapit, sa dudulo. Kapares ng sabi nito, Diyos ko, pakinggan mo ako. Saan man ako naroon, kahit ako'y nasa malayo, kahit narito na ako sa wakas ng lupa, hihingi ako sa iyo ng tulong. Pag ako nang hihina, akayin mo ako, ilagay mo ako sa isang dakong matatag. Ilagay mo ako sa dako ng bato ng kaligtasan. Kaya hinihiling ko sa Diyos. Alam kong nakikinig siya. At kay Jesus, alam kong narito siya. Basbasan sana ng Diyos kayong lahat. Kung sakali hindi tayo magkita dahil sa hindi na kayo makabalik sa atin. Kung sakaling hindi na ninyo makita ang ilan ninyong mahal sa buhay. Pero isa lang ho ang nasisiguro, dahil kukunin ni Kristo kahit saan man naroon ang kanyang mga hinirap, tiyak nakasama kayo, tiyak nakasama ang lahat ng nasa iba't ibang panig ng daigdig at doon magkakasama-sama sa piling ng Diyos sa bayang panon para huwag lang magkahiwalay magpakailanman. Kaya bago kayong uwi, sabihin na ninyo sa Diyos, ang lahat ng inyong karanigan ngayon narito siya. Apuhapin ninyo siya. Magpataawa kayo sa Kanya. Hindi ko alam ang mga suliranin ninyo, pero ang alam ko ano man yan. Kaya po ng Diyos na lunasan. Kailangan lang sa ating itiwala, pag-asa, pananampalataya. Ama, huwag mong pababayaan ang mga anak mo ito. Pagka sila malinis ng landas, tapikin mo agad, ilahin mo, ibalik mo sa iyo. Pag sila manghihinat, kukulangin ng lakas, bigyan mo sila ng pag-asa. Itulak mo sila para sila makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang takbuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang bibitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng pagluto. Please rise for the singing of Ahoy Iglesia